2009 nilabas ng Alps Bus Inc. ang kanilang Nissan Diesel SR620 NV Bus, and after 14 years ay tumatakbo pa din ito. Kilala ito sa pagiging matulin at mabangis sa kalsada. Sasaksihan natin sa vlog na ito kung paano ito manakbo sa isa sa mga challenging na ruta ng bus, ang Bicol going to Manila. Ako nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Nanggaling pa ako ng Pioduran Albay nitong araw na ito. Wala talaga akong balak umuwi sa araw na to at gusto ko muna sana magstay. Pero pagdating ko sa terminal dito sa Legazpi City ay nakita ko na nakalinya pala para sa araw na to si Felix 777. Kaya dali-dali akong bumuli ng ticket at nagpa-reserve. And then to my surprise, dalawa na lang ang vacant seat. Di ko in-expect na sa harap yung bakante at isa sa likod. Kaya kinuha ko agad yung upuan sa harap. Ang ticket nga pala para sa biyahe na ito ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Pero dahil ako ay student, 960 pesos na lang. Nanginginig-nginig pa ako sa excitement niya at hindi makapaniwala na masasakyan ko itong veteran runner ng Bicol. O ano, tara, silipin natin yung bus. Si Alps Felix 777 ay isang bus na gawa ng Santa Rosa Motor Works. Ang makina at pang-ilalim nito is gawa ng Nissan. Ang makina nito ay Nissan Diesel PF6A. Ang makina na kilala sa tunog na parang sumisigaw. Dati ay hindi pa ganito ang upuan nito. Ang upuan nito dati ay 2x2 pero this recent years ay ginawa na siyang 1x1x1 na ginamitan ng upuan ng Yutong HD9. Equipped na din siya with USB charging ports. Nakaka-amaze dahil intact pa din yung finish niya na parang velvet or gamuza fabric. Ganito yung premium standard dati. Simple pero bawing-bawi sa quality. Yun nga lang at wala itong CR na perfect sana para sa class niya na executive solo. 6 PM at pumesto na si Felix sa bus bay. 6:20 PM at ready to go na si Felix dahil kumpleto naman na ang mga pasahero. Di pa nga nakakalayo sa terminal ay agad nagpakitang gilas si Felix. Di ko lang in-expect na ganito pala kalangit-ngit yung leaf spring o molye nito. Noong nasakyan ko kasi yung Eurobus ni Alps na hindi nalalayo dito ay hindi naman ganito kaingay. Hindi siguro na-lubricate ito recently kaya ganito. Pero on the other hand, okay naman yung suspension. Not the best in terms of comfort pero goods na din. After few minutes ay pumasok na kami dito sa Ginubatan proper para mag-pick up ng pasahero. Paglabas ng Ginubatan ay naaninag namin ang isa pang Alps ni UFC. Bigla naman sumulpot itong BB115 ni Raymond.
Malapit na sana namin maabutan yung UFC kaso nga lang may biglang huminto. Kalapit na din kami. Si Rosenda pala ito na galing pa ng Gubat Sorsogon. Narating din namin ang hintuan ni Abs dito sa Bula sa MBG Gas and Hotel. Kasabay namin dito ay si Rosenta at M7067 na isang yutong UFC din. Very strategic tong hintuan nila dito dahil walang CR yung bus, so saktong-sakto lang para sa mga naiihi dahil promise napakalamig ng bus. Naunang umalis si Rosenda at kami naman ang sumunod. Habang nakabuntot kami kay Rosenda, bigla namang sumulpot si M7067. Kalayuan at narating din namin ang pangalawang hinto para sa biyahe na ito dito sa Star Max Restaurant Pamplona. Dito din ang stopover ng mga bus ni DLTV.
Naabutan din namin dito si Tita Noy. Okay yung place and very malinis. Yung presyo ng pagkain is sakto lang pero masarap. After 20 minutes ay paalis na kami dito. Nagpalit na ng drivers by this time. Dito na magsisimula yung mahabang stretch ng habulan. Una naming nakasabay is itong Higer U-turn ni Bicol Lizarog.
dito na nagkaroon ng build-up sa Ragay, halos maipon lahat ng buses from Bicol. Dito na din biglang sumulpot itong DLTB na King Longlong Way. Nakahabol na din sa DLTB Greyhound 5M. Naabutan din namin itong DLTB Asia Star. Pahirapan nga lang ang pag-overtake dahil madaming kasalubong. Mauunahan kaya namin itong Greyhound? Alam ko kasi kung gaano kalakas ang hatak nito dahil ito ay MAN. At ayun na nga, biglang kumaripas si 5M at sinundan pa nung long way. After ilang minutes ay biglang sumulpot itong napakalakas na yutong surot ni Eagle Star. Grabe, dumaan lang na para kaming nakahinto. Dito ay naabutan na ulit namin si Rosenda.
Inabutan din namin itong Antonina Higer H92, isa sa mga matatanda na bus sa Bicol Line. Dito na din yung Amihan BB115. Paglabas ng Calauag ay wala ng kasabayan at nagbagal na sila kuya, kaya nagpahinga na muna ako. Nagising na lang ako dito banda sa Tayabas, Kalumpang. Malapit na dito yung pangatlong hinto para sa biyahe na ito. Around 4 AM at narating din namin itong stopover dito sa Sariaya, Quezon. Dito din humihinto itong R.U. Diaz na ordinary. Kasabay din namin dito is itong bus na hindi ko alam kung naka-special permit ba o talagang special lang yung biyahe. After 20 minutes at palis na din kami dito. Tuloy-tuloy na ang biyahe nito hanggang makarating ng PITX at diretso na hanggang Aurora, Cubao. Di ko na na-videohan yung pagdating sa PITX dahil sa sobrang antok at nagising na lang ako dito sa C5. Pag-check ko ng oras is 7:30 AM na. Overall, sa comfort wala namang problema. Malamig, spacious at goods naman yung upuan. Medyo may katigasan nga lang at walang headrest pero pwede na. Yung ingay nga lang talaga ng Molly is medyo disappointing. Syempre for a premium and executive variant ng bus ay nag-e-expect ang passengers ng mas solid experience at kasama dito is yung overall soundness ng bus. Understandable naman dahil luma na yung unit at hindi ito air suspension. Sa mata ng bus enthusiast tulad ko, naiintindihan ko ito at somehow na-appreciate ko pa dahil in the near future ay mawawala na yung gantong experience. Pero sa mata ng regular passenger na walang knowledge sa bus ay baka hindi nila ito maintindihan. Pero kudos pa din sa Alps dahil nagawa nilang i-maintain itong NV sa pagkatagal-tagal ng panahon. 7:54 AM at approaching na kami dito sa terminal nila sa Cubao. All in all, inabot ng 13 hours and a half. Medyo tumagal yung biyahe dahil sa mga build-up sa daan. Pero ang importante is safe yung biyahe at nakarating na maayos. Kayo, anong masasabi niyo sa bus ride na ito? Comment down below!
Para sa next vlog, tayo ay aakyat na norte sa isa sa pinakamatulin na bus sa Cagayan, ang GB Florida Transport. Mahaba-habang biyahe ito kaya abangan nyo ito mga ka-bus trip. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat! Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.